The Boss Husband. Credit to the author. 1286-93. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Ang kwentong ito ay rated SPJ. Striktong patnubay sa mga walang jowa. Ito ay bawal din sa bata at matatandang walang asawa. Ang awkwardness ni Justin ay halos mapatawa si Marian at makalimutan ang kanyang awkward position. Hinigpitin ni Justin ang kanyang panga at tinampol ang kanyang noo, maging mabuting bata at lumabas ka. Kung lalabas ka, maghahanda si tatay ng isang inihaw na buong tupa para sa iyo ngayong gabi. Ano ang inihaw na buong tupa? Nagningning ang mga mata ni Leia. Ibig sabihin, inihaw ang isang baba na tupa, napakabango at masarap. Pilit na ngumiti si Justin. Dinilaan ni Leia ang kanyang mga labi at tumango, "Daddy, kailangan mong tuparin ang iyong pangako. Makikipaglaro ako sa lolo sa tuhod." Pagkasabi nito, mabilis siyang tumakbo palabas ng silid na parabang natatakot siyang sirain ni Justin ang kanyang pangako. Nagdilim ang mukha ni Marian. Napakadaling lokohin ng anak niya, makikinig siya kahit kanino basta bigyan mo lang siya ng pagkain. Galit na bumaba si Justin sa kama at nilock ang pinto. Itong makulit na batang ito, kailangan ko siyang turuan. Ni hindi niya isinara ang pinto. Tumalon siya pabalik sa kama at hinayla si Marian sa kanyang mga bisig habang hinuhubad ang kanyang damit. Maya-maya, napuno ng mga ungol ang kwarto. Noong nagsasaya si Justin sa silid, ilang mga angkan sa Central City ang nililinis. Pinaplano nilang sakupin ang angkan ng Gibson at pilitin si Gavin na pumili, kaya hinikayat nila si Jinbo na tumayo bilang kanilang kinatawan at manguna sa pag-atake kasama ang kanyang hukbo. Ngunit hindi nila inasahan na si Justin ay magiging mas makapangyarihan pa. Hindi lamang niya tinakot ang nangungunang artillery regiment, ngunit si Jinbo ay pinatay din ng walang bayad. Sa pagkawala ng suportang militar, ang mga ordinaryong opisyal na ito ay nawala ng kakayahang hamanin ang angkan ng Gibson. Para naman sa angkan ng Liang, nagsimula ang labanan para sa kapangyarihan sa pagitan ng kanilang mga paksayon pagkatapos ng kamatayan ni Liang Shengchuan, kaya hindi sila mapakali na harapin ang sitwasyon sa Central City. Gamit ang panahong ito, inaresto ng angkan ng Li ang ilang tao na sangkot sa eskema sa ilalim ng pangalan ng Public Security Bureau. Para naman sa mga hindi sumipot sa publiko, pinatay sila sa pangalan ng isang aksidente. Ang lahat ng mga nakatagong banta ng angkan ng Gibson ay naalis dahil sa pangyayaring ito na nagpapagaan sa pasanin ng angkan ng Gibson. Si Justin ay lumabas lamang ng silid sa hapon na may panibagong hitsura. Sa kabilang banda, nahihiya si Marian na lumabas ng silid. Nanatiling nakayuko ang kanyang ulo habang naglalakad habang nakaramdam ng halaya ang kanyang mga binti pagkatapos ng kanilang intimate session. Nang maglakad sila papunta sa hardin, nakita nila si Gavin na nakaupo sa tabi ng stone table at kalong si Leia. Kausap niya si Leia at matamang nakikinig si Leia sa kanya. "Anong pinag-uusapan niyo? Anong panalo at talo?" Isang walang magawang ekspresyon ang lumitaw sa mukha ni Gavin nang mapansin niya sila. Tuwang-tuwang sinabi ni Leia kay Justin, "Daddy, nagkukwento sa akin ang lolo sa tuhod. Napakaraming tao ang nag-aaway at natalo ng mga tao ng lolo sa tuhod ang mga masasamang iyon." Alam ni Justin na ito ay isang kwento ng digmaan dahil iyon lamang ang naiisip niyang kwento. Hinaplos ni Justin ang kanyang ulo at ngumiti, "Ang iyong lolo sa tuhod ay marunong lamang mag-bluff, makinig ka lang sa kanya." Bastos, umiling si Gavin at inilapag si Leia sa lupa upang iunat ang kanyang katawan. Sa sandaling ito, isang katulong ang lumapit sa kanila at yumuko, "Guro, may tumawag sa hotel para magtanong kung may gusto ba kami." Tumingin si Gavin sa kanyang apo sa tuhod, "Sabihin sa kanila na ihanda ang anumang mayroon sila." Natarante si Justin, "Ano ang sinasabi mo? How dare you ask me this?" Nagalit si Gavin kay Justin, "Ikaw ang gustong magbigay kay Leia ng inihaw na buong tupa, saan ako kukuha ng tupa? Hindi tayo makakain ng inihaw na tupa sa oras kung hindi ko hiniling sa hotel na maghanda ng maaga." Natawa si Justin nang maalala niya ito, "Matanda, napaka-attentive mo. Muntik ko nang makalimutan yan. Pinapadali nito ang mga bagay-bagay ngayon, hehe." Isang kakaibang ngiti ang nabuo sa mga labi ni Gavin at yumuko siya para harapin si Leia. "Leia, matulog ka na sa kwarto ng mga magulang mo ngayong gabi.
Hilingin sa tatay mo na magkwento sa iyo, ang mga kwento ng pakikipag-away niya ay mas kawili-wili kaysa sa akin. Lumiwanag ang mga mata ni Leia at tinitigan niya si Justin ng may pag-asa. Kumaibot ang mga labi ni Justin. Naghihiganti sa kanya ang kanyang lolo, hindi niya ito hahayaang magsaya ngayong gabi ngunit mapapahiya siya kung sasabihin niyang hindi. Tahimik na nakikinig si Marian sa kanilang pag-uusap ngunit ngayon ay nakatitig din siya kay Justin na may pag-asa, na curious sa mga kwentong sasabihin niya kay Leia. Nagkunwaring kamangmangan si Gavin at humigop ng kanyang tsaa, binata, alam kong maganda ang tibay mo ngunit mabuti kung minsan ay pinipigilan mo ang iyong sarili. Sa kabilang panig ng likod bahay, si Lester ay sabik na nakatayo sa labas ng silid ng kanyang magulang. Huminga siya ng malalim bago kumatok sa kanilang pintuan. Makalipas ang ilang segundo, binuksan ni Rebecca ang pinto at napangiti siya nang makita niya si Lester. Anong problema, Lester? Hindi mo ba sinabi na tinutulungan mo ang iyong ama? Humalaklak si Lester, malapit na itong matapos at wala na akong maitutulong sa iba pa. Tumango si Rebecca, bakit mo ako hinanap? Okay lang ba ang lahat? It's nothing much, I just wanted to check on you. Siguradong nagulat ka sa nangyari kay Pinsan Rico at kaninang umaga, di ba? Mukhang nag-aalala si Lester. Hinawakan ni Rebecca ang kanyang kamay na may masayang ekspresyon, alam kong labis kang nagmamalasakit sa akin. Ayos lang ako, mas gamaan ang pakiramdam ko ngayon pagkatapos ng ilang pahinga. Lagi akong tinatakot ng iyong kapatid, masyado siyang impulsive. Tumingin sa kanya si Lester na may masalimuot na tingin. Hinigpitin niya ang kanyang panga bago sinabi sa kanya, Nay, kailangan mong mas alalahanin ang iyong kalusugan. Huwag masyadong mag-alala at alagaan ang iyong sarili. Naisip ni Rebecca na kakaiba siya ngunit ngumiti ito sa kanya, bakit mo ito pinag-uusapan bigla? Parang kakaiba ka. Maaaring magbago ang tao, napabuntong hininga si Lester, minsan kahit ayaw nating magbago, napipilitin tayong gumawa ng desisyon at baguhin ang ating buhay dahil sa ilang tao o insidente. Mas kakaiba ka ngayon. Lester, may problema ka ba? Sabihin mo sa akin. Kung hindi ka matutulungan ng nanay mo, matutulungan ka ng lolo at tatay mo. Maaari ka ring humingi ng tulong sa kapatid mo. Nag-aalala si Rebecca. Umiling si Lester, hindi, naisip ko lang. Nakahinga ako ng maluwag na okay ka na ngayon. Kailangan kong lumabas ngayon, may trabaho pa akong militar na haharapin. Hindi na ito inisip ni Rebecca at tinapik ang kanyang mga balikat, go, hindi mo kailangang mag-alala kay nanay. Tumalikod si Lester at naglakad ng ilang hakbang bago tumalikod para kumaway kay Rebecca. Paalam, nanay. Kumaway pabalik sa kanya si Rebecca. Kahit na nagulat siya sa biglaang pagiging magalang ni Lester, masaya siyang makita ang pagbabagong ito. Gayunpaman, nang tumalikod si Lester sa kanya, kumislap ang pilak na liwanag sa kanyang mga mata. Hindi na siya nagmukhang maamo. Sa gabi, sa isang kahoy na pavilion sa labas ng Central City, si Lester ay nakatayo pa rin habang ang kanyang mga braso ay nasa likod niya. Nakatingin siya sa sentro ng lungsod na may hindi nababasang tingin ng si Carmela ay umakyat sa burol na may naghihintay ng ngiti. Handa na ba ang lahat? Napabuntong hininga si Lester at nagtanong. Humajejek si Carmela, makikipagpulong si Angie sa mga opisyal mula sa Embahada ng Germany sa isang malapit na Liuan Tea House sa alas 11 ngayong gabi ngunit darating siya ng 8 para sa hapunan at tsaa. Marami tayong oras. Very good. Tumango si Lester. Matingkad na ngumiti sa kanya si Carmela, little cripple, nakagawa ka na ba talaga ng desisyon? Ibinibigay mo ba ang pagkakataong palitan si Justin at kunin ang Gibson clan? Napabuntong hininga si Lester, opportunity. Masyado akong nagtagal sa pagtitipon ng napakaraming tao ngunit lahat sila ay walang silbi. Nabigo akong sipain si Justin palabas ng bilog sa pagkakataong ito at wala nang isa pang pagkakataon na gawin iyon. Papatayin niya sana ako ngayon kung hindi dahil pinigilan siya ni Rebecca. Postahan ako na hihintayin ko siyang muli, hahanapin at patayin siya. Dapat kong ibagsak ang Nigel clan kapag hindi pa rin siya nakapagdesisyon. Bagamat si Justin ay magiging hadlang pa rin sa akin sa Zenica, at least nakagawa na kami ng napakalaking hakbang gamit ang resources mula sa Nigel clan. 1287. Sigurado ka bang masusupol mo si Justin at ang kanyang angkan sa pamamagitan ng pagkontrol sa angkan ng Nigel?
Hindi ito magagawa ni Gilmore hanggang ngayon at iniisip pa rin niyang maging in-law sa kanila. Carmela ay lumuwa. Hinigpitin ni Lester ang kanyang kamao, hindi kailangang supulan ang angka ng Gibson para makamit ang aking mga layunin. Dahil hindi uobra ang direktang pakikitungo kay Justin, gagamitin ko siya para magdulot ng gulo. Tumingin si Carmela sa paligid at ngumiti, munting lumpo, may maipapangako ka ba sa akin? Sabihin mo na. Alam kong tiyak na gugustuhin mong kontrolin sina Flynn at Dax ngayong gabi. Tungkol naman kay Gilmore. Pwede mo bang hayaan na kami ni Garrett ang mag-alaga sa kanya? Panigurado, iiwan namin ang kanyang katawan sa kabuuan, hindi ito makakaapekto sa iyong pagkain. Nagningning ang mga mata ni Carmela. Lumingon si Lester at tumingin sa kanya ng may mapanuksong tingin, basta maayos ang utak niya, makakabawi pa rin ako kahit baldado siya. Pwede mong gawin lahat ng gusto mong ilabas ang galit mo, I don't mind. Sumugod si Carmela at sinipa siya ng ilang beses, alam ko, ikaw ang pinakamahusay. Ngumisi si Lester, batay lang naman yan, wala akong pakialam na paglaruan muna kayo. Sa gabi, nakahiga si Leia sa kama nina Justin at Marian pagkatapos ng mainit na shower. Si Marian ay nakahiga sa isang gilid ng kama at hinaplos ang kanyang likod habang nakasandal ang kanyang ulo para ngumiti kay Justin ng malikot. Naka-cross-legged si Justin sa harap ni Leia. Habang matamang nakatitig sa kanya si Leia, ginulo niya ang kanyang buhok at isinumpa si Gavin sa loob ng paggawa nito sa kanya. Napakurap-kurap si Leia at tinanong siya ng may pag-aasam na titig, Tay, tapos ka na bang mag-isip tungkol sa kwento? Gusto kong marinig ang isang kawili-wiling kwento. Say, Chubbs, kumain ka ng 4 na paa ng tupa ngayong gabi. Hindi ka ba busog? Hindi ka ba inaantok? Umiling si Leia, hindi ako inaantok. Hindi ako busog, ayaw ko pang matulog. Hindi puno. Nagsisi si Justin na kumain ng natitirang tupa, dapat ay nag-iwan siya ng ilan para sa kanya. Habang hinihimas ang kanyang pisngi, pilit na ngumiti si Justin at tinanong siya, paano kung hilingin ko kay mommy na magkwento muna sa iyo? Marami na akong nakwento sa kanya, ganun din ang ginawa ko sa Stonegate. Ikaw ang sentro ng atensyon ngayon. Ibinalik ni Marian ang responsibilidad sa kanya. Namula ang mukha ni Justin ngunit hindi niya kayang bigwan ang kanyang anak. Muli, naramdaman niya ang bigat ng pagiging ama. Ang pagiging mayaman at makapangyarihan ay hindi sapat, kailangan din niya maging isang mahusay na mananalaysay. Si Justin ay hindi kailanman nagbasa ng anumang mga fairy tale at hindi rin niya narinig ang karamihan tungkol dito. Gustuhin man niyang sabihin sa kanya ang mga kwentong iyon, hindi ito magugustuhan ni Leia. Sa huli, naisipan niyang sabihin sa kanya ang kanyang karanasan sa buhay. Paano kung ikwento ko sa iyo kung kailan ginawa ko ang aking makakaya upang mabuhay habang nakatira kasama ang isang lobo sa Alaska? Nasaan ang Alaska? Tanong ni Leia. Malayo dito, doon, malamig at puno ng yelo at nyebe. Halos walang masarap na pagkain doon at madaling mamatay ang mga tao kung mawala man sila. Sinagot siya ni Justin. Napakurap si Leia, ano ang Wolfpack? Binubuo sila ng 40 hanggang 50 lobo, ang mga kumakain ng Little Red Riding Hood. Nangangaso sila sa mga lugar na hanggang 1,000 kilometro kwadrado. Tapos sinubukan kanilang manghuli at kainin. Tama, ngunit mayroon ding iba pang mga bata sa aking edad, mga 10 hanggang 12 taong gulang. Oh! Napukaw ang interes ni Leia at tumango siya sa tuwa. Naisip ito ni Justin at hindi niya akalaing maiintindihan niya ang konsepto ng square kilometers. Leia, alam mo ba kung gaano kalaki ang lugar ng Pangangaso? Seryosong sagot ni Leia sa kanya, grabe. Grabe. Hindi napigilan ni Marian ang kanyang pagtawa. Talagang nakaaaliw sa kanya ang magkasalungat na ekspresyon ni Justin. Nagpeke si Justin ng ubo, Marian, maging mas seryoso. Ang iyong magulang ay nagkukwento dito, maging mas matulungin. Pinigil ni Marian ang malakas na tawa at tumango, sabihin mo na, gusto ko ring marinig ang kwento. Inilipat ni Justin ang kanyang katawan upang makahanap ng komportableng posisyon. Pagkatapos ayusin ang kanyang mga iniisip, sinimulang gunitain ni Justin ang kanyang nakaraan. Ngayong naiisip ko ito, iniisip ko pa rin na isang himala na nakaligtas ako. Ilang taon na ang nakalilipas, sa hilaga ng Alaska, ang bughaw na kalangitan at puting bundok sa Brooks Range ay lumikha ng isang marilag na natural na tanawin.
Gayunpaman, alam ng mga siyentipiko na ito ay isang kalaliman. Sinalubong ng mga tigang na lupain ang pinakamalamig na panahon ng taglamig nito at kahit sa mabababang lugar, ang temperatura ay nasa -10. Habang tumataas ang lebel ng dagat, maaaring umabot sa -30 ang ilang lugar. Ang mas masahol pa, may mga lugar na nagtatago ng mga ilog sa ilalim ng lupa na lalong nagpababa ng temperatura. No-man zone ito sa Alaska at hindi maglalakas loob ang mga explorer na manatili ng mahabang panahon dahil sa mga wolf pack. Isang makapal na layer ng yelo ang nabuo sa ibabaw ng isang ilog na nagpapahintulot sa mga tao at hayop na lumakad dito. Isang batang Caucasian na nakasuot ng itim na leather shirt at balahibo ng hayop ang lumakad mula sa isang gilid ng pampang ng ilog. Kulay kastanyes ang buhok niya at may pekes at kahit mukha siyang bata, malamig at maingat ang tingin niya. Habang humihinga ng mapuputing ulap ng singaw ng tubig, sumulyap siya sa buong lugar na para bang may pinag-iingat siya. Naglakad lamang ang binata sa gitna ng ilog nang matiyak niyang ligtas na ang kanyang paligid. Upang makarating sa daungan at makaalis sa kalagayang ito, kailangan niyang tumawid sa mga ilog at bundok. Maingat na naglakad ang binata habang nakikinig sa kanyang paligid. Mahigpit ang hawak niya sa kanyang punyal, handang labanan ang sinuman o anumang bagay na humarap sa kanya. Dahil sa kaunting alitan sa yelo, malalagay siya sa matinding panganib kung may magtangkang magbato sa kanya o kung aatakihin siya ng mga lobo. Ang mga lumahok sa pagsasanay sa wildlife na ito ay mga eksperto sa kaligtasan na nakaligtas sa mga lugar ng pagsasanay sa Siberia. Hindi siya nang ahas na pabayaan ang kanyang pagbabantay dahil may mga walang awang asasin. May nakitang mga butas sa buong layer ng yelo at halatang gawa ito ng ibang tao na nagtangkang manghuli ng mga isda. Gumamit pa nga ang isa sa kanila ng mga hibla ng halaman para gawing pangingisda at sanga ng puno bilang pamangwit. Para hindi magsara ang butas, pinunan pa ng taong iyon ang butas ng mga dahon ng puno bilang panakip. Bilang isang taong sumailalim sa pagsasanay sa wildlife, agad itong naunawaan ng batang lalaki. Ito ay isang pangunahing kasanayan sa kaligtasan ng buhay upang gumawa ng isang simpleng tool sa pangingisda. Hindi inalis ang pamangwit na ibig sabihin ay nagmamadaling umalis ang may-ari o naghahanap ng pagkain sa ibang lugar ang may-ari. Ano man ang mga posibilidad, hindi siya susuko sa pagkakataong makakuha ng pagkain. Ano mang anyo ng pagkain ay mahalaga sa tigang na lupaing ito. Kailangan niyang mabuhay para makaalis sa impyernong ito. Bahagyang natuwa ang batang Caucasian at matapos makumpirma na walang malapit sa kanya, mabilis siyang tumakbo patungo sa butas at tinanggal ang mga dahon ng puno. Isang matingkad na ngiti ang nabuo sa kanyang mukha nang hawakan niya ang pamangwit. Mabigat ito at ang ibig sabihin nito ay may isda sa ilalim nito. Gayunpaman, may natanto siyang kakaiba nang subukan niyang hilahin ang pamangwit. May something sa ilog. Huli na para makapag-react siya. Ang isang maputlang kamay ay umabot mula sa ilog upang kumapit sa ibabaw ng yelo samantalang ang kabilang kamay ay umabot sa leeg ng batang lalaki. Isang punyal ang tumago sa kanyang lalamunan bago pa man siya makapag-react. Nangyari ang lahat ng ito sa loob ng isang segundo. Ang Caucasian na batang lalaki ay nanlaki ang kanyang mga mata sa galit at panghihinayang habang siya ay nahulog sa layer ng yelo. Noon lang niya napagtanto na ang pangingisda pala ay para mangisda sa kanya. Pagkatapos ng kanyang pagkahulog, isang hubad na itim na buhok na batang lalaki ang gumapang palabas ng butas. Hindi maisip na huhuberin niya ang lahat ng kanyang damit para lamang magtago sa ilog at hintayang mahulog ang kanyang biktima sa kanyang bitag. 1288. Hindi na mapakali ang batang lalaki sa kanyang nanginginig na katawan at sinunggaban niya ang Caucasian boy. Sa pamamagitan ng kanyang mga ngipin, tinusok niya ang leeg ng Caucasian boy at nabali ang kanyang art area. Kailangan niya ng dugo. Kailangan niya ng mainit na dugo. Sa sandaling ito, sa lugar na ito, walang maihahambing sa sariwang dugo. Kahit dugo ng tao. Humihinga pa ang Caucasian at napapanood lang niya habang pinagpipiestahan siya ng batang lalaki. Dilat ang kanyang mga mata hanggang sa kanyang huling hininga. Sa wakas ay nakaramdam ng init ang batang itim ang buhok matapos uminom ng maraming dugo. Mabilis niyang hinubad ang damit ng Caucasian boy at pinutol ang bahagi ng damit nito para matuyo ang sarili bago isinuot. Sa katunayan, napansin niya ang Caucasian boy kalahating oras na ang nakalipas nang nasa likuran niya ito ng ilang daang metro.
Matapos mapagtanto ang kanyang lokasyon, mabilis niyang itinago ang kanyang sarili at naglagay ng isang bitag bago nakarating sa ilog ang batang Caucasian. Alam niyang hindi siya makakaligtas sa gabing ito kung wala siyang mahanap na pagkain sa gabi. Kaya, ang pagpatay sa bata at pagkain sa kanya ay ang pinakamaaasahang opsyon. Kung ikukumpara sa pangangaso ng mga hayop o pangingisda, ang pagpatay sa isang tao ang pinakamabisang plano. Sa isang sitwasyon kung saan wala siyang paunang kaalaman sa mga kakayahan ng kanyang kalaban, ang pag-set up ng bitag ay magkakaroon ng mas mataas na pagkakataon ng tagumpay kumpara sa direktang pakikipaglaban. Kahit na ito ay isang sugal, kailangan niyang gawin ito. Upang madagdagan ang posibilidad ng tagumpay, hinubad niya ang kanyang mga damit at itinapon sa ilog upang matiyak na hindi siya mahahadlangan ng bigat ng kanyang basang damit. Nagtagumpay siya sa huli. Isa pa, sa katawan na ito, tataas ang posibilidad na mabuhay siya. Pagkatapos magsagawa ng ilang warm-up exercises, ang itim na buhok na batang lalaki ay ngumunguya sa katawan at uminom ng kanyang dugo upang matiyak na mayroon siyang sapat na enerhiya para sa gabi. Panghuli, pinutol niya ang matabang karne mula sa bangkay at isinilid sa kanyang pansamantalang sako para sa mga layuning pang-emergency. Tungkol naman sa iba pang bangkay, itinapon niya ito sa ilog, ayaw niyang makinabang ang kanyang mga katunggali. Kung tutuusin, mas kaunti ang mga nakaligtas, mas kaunting banta ang mayroon siya. Ang pagkain ng tao ay hindi nakaapekto sa kanya dahil nakasanayan na niya ito. Matapos kumpirmahin ang direksyon sa pamamagitan ng pagtingin sa araw, nagpatuloy siya sa paglalakad patungo sa lambak na matatagpuan sa kabilang panig ng ilog. Dumidilim na ang langit sa 3:00 at malapit ng maggabi. Kung hindi dahil sa masungit na panahon, huminto muna siya sandali para i-enjoy ang napakagandang kalangitan sa gabi. Naramdaman niya ang simoy ng hangin at nagpas siyang maghukay ng butas sa isang lugar laban sa hangin para magamit niyang higaan ngayong gabi. Buti na lang at maraming puno sa paligid niya kaya nagagamit niya ang mga dahon bilang bedsheet para hindi gaanong basa ang kanyang tinutulugan. Gayunpaman, nang siya ay gumagapang, ang kanyang survival instincts kasama ang kanyang reflexes ay nagpalipat ng kaunti sa kanyang katawan sa kaliwa. Isang bagay na pilak ang dumaan sa kanyang kanang bahagi at isang silweta ang tumalon pababa sa isang puno upang patayin siya. Isang ambush. Agad siyang nag-react at inilabas ang kanyang punyal para atakihin ang silhouette. Lumipad ang mga spark mula sa nagbabanggaan na metal at napagtanto niyang may nakasalubong siyang mahigpit na kalaban. Matalas ang reflexes at kakayahan ng kanyang kalaban, isa sa napakakaunting mga elite sa kanyang mga kapantay. Gayunpaman, ang kanyang kalaban ay kulang sa lakas. Mahusay lamang niyang lutisin ang kanyang malalakas na pag-atake. Sa mahinang liwanag, sa wakas ay napagtanto ng bata na parang pamilyar ang silhwete sa kanyang harapan. 17. Ang silhwete ay huminto at naaninag ang liwanag mula sa punyal sa kanyang mukha upang ipakita ang isang bata ngunit magandang mukha. Tumikim si 17, 13, maswerte ka. 13 gripped on his dagger tightly, we survived the same training camp, there's no need to be so aggressive. It won't be easy to defeat me and we will only waste our calories if we continue. Huwag mo akong dayin, may 2 pirasong karne ng tao sa iyong sako. Mabubuhay ka pa rin kahit hindi ako. Malamig na sabi ni 17. Pinanangkitin ng 13 ang kanyang mga mata, nakita mo ako. Tinambang kita kasi nakita ko, humakbang papalapit sa kanya si 17, wala ako at mahuhulog ang tibay ko sa gabi. Mas gugustuhin ko pang ipaglaban ang buhay ko ngayon kaysa hintayin ang kamatayan ko. Kakainin mo lang ako kapag natalo ako. Muntik na tayong kumain sa Siberia at gusto mo ulit. Hindi ka ba nasusuka? Bibigyan kita ng 2 pagpipilian, bigyan mo ako ng pagkain o labanan mo ako. Napuno ng resolusyon ang mga salita ni 17. 13 grinned, why should I? Nagsasawa ka na at nanghihina, pwede na lang kitang patayin at kainin ang karne mo. Dapat naghanap ka ng bulok na karne o kumain ng surot sa bulok na puno imbes na labanan mo ako, na iligtas mo sana ang buhay mo. Cut the crap. I'm not a match for you on flat ground but my speed and agility is better than yours. Baka hindi mo ako matalo sa terrain na ito. Naiinis na sabi ni 17. Nakakainis ka. Hindi nakaimik ang 13. Sa totoo lang, hindi siya natatakot na awayin siya pero pakiramdam niya ay hindi ito magiging madaling labanan. Ayaw ni 17 na ubusin pa ng lamig ang calories niya kaya sinunggaban niya si 13. Ang kanilang mga punyal ay mabilis na gumagalaw sa kagubatan habang ang kanilang mga katawan ay gumagalaw pataas at pababa sa kalupaan.
Nakakaubos ng enerhiya para mapanatiling matatag ang kanilang ibabang bahagi ng katawan sa masungit na lupain tulad nito. Umikot ang 17 sa mga puno upang ibaba ang 11, ngunit alam niyang hindi na siya magtatagal kung magpapatuloy ito. Biglang narinig ang nakakatakot na alulong mula sa mga bundok. Dahil sa malakas na pag-ungol, bigla silang naghiwalay. Isang lobo. Nanlaki ang mata ni 17. Hindi, ito ay isang wolf pack. Nagdilim ang mukha ng 13. Maya-maya, narinig ang dumadagindong na yabag habang ang mga lobo ay tumalon patungo sa kanila mula sa iba't ibang direksyon. Ang Alaska ay ang napakakaunting mga lugar na may mga wolf pack at gumagalaw sila sa masungit na lupain na parang ito ay isang patag na lupa. Ito ang kanilang kaharian. Alam ng 13 at 17 na sila ay nasa malaking problema nang sila ay nahaharap sa mga pares ng pulang kumikinang na mga mata. Mayroong higit sa 30 lobo, maaaring mayroong hanggang 50 lobo din. Kami ay nasa malalim na problema. Napangiti ng mapait ang 13. Napaatras ng ilang hakbang si 17 habang tinitingnang mabuti si 13. Kaya mo bang tumakas? Are you kidding me? Ang kanilang mga paa ay kayang umakyat ng mga bundok na parang nag-ski. Kailangan nating umakyat. Ang ating mga binti ay kakagatin sa sandaling tumakbo tayo. Malungkot na sabi ng 13. Hindi nagbago ang ekspresyon ng 17, isa lang ang paraan natin dito dahil hindi ka makakatakas. Patayin mo ang mga lobo kasama ko, ang pagtutulungan natin ang tanging pagkakataon natin para mabuhay. Hehe, manika, kanina mo pa ako gustong patayin tapos ngayon gusto mo akong makatrabaho. Sa tingin mo ba maniniwala ako sayo? Wala kang choice. Dapat alam mo ang pagkakaiba kung hindi ka tanga. Malamig ang boses ng 17, patayin ang mga lobo at magkakaroon ako ng pagkain. Hindi ko na kailangang ipagsapalaran ang aking buhay para labanan ka pa. Pumito ang 13 at dumukot sa kanyang bulsa para may ilabas. May hinagis siya kay 17 at hinawakan niya ito nang maramdaman niyang may malagkit at duguan sa kamay niya. Ito ay isang bagay na bilog na may mga piraso ng puting bagay na nakadikit dito. Ito ay yung eyeball niya, mas mataas ang protein content kaysa sa karne. Lunukin mo na lang para mapuno ang tummy mo. Pwede nating iihaw ang mga lobo pagkatapos natin silang patayin. Hindi na nagdalawang isip si 17 at kinagat ang eyeball bago ito pilit na nilunok. Nagningning ang mga mata ni 13 at napangiti siya sa matigas na ekspresyon nito, ang bangis mo pero gusto ko. Magtrabaho na tayo. 1289. Ungol ng mga lobo nang maamoy nila ang dugong tumutulo mula sa eyeball na kinakain ng 17. Ang pag-atake ng isang wolf pack ay isang bangungot lalo na kapag sila ay nagtataglay ng hindi makataong kakayahan sa pakikipaglaban. Nang sugurin ng unang lobo si 13, yumuko siya at ginamit ang kanyang punyal para saksakin ang tiyan nito. Ang tunog ng paghiwa ng buto at paghiwa ng karne ay nagdulot ng ungol mula sa lobo. Tumalsik ang dugo sa sugat na nadungisan sa mukha ni 13. Ito ay mabaho at mainit-init. Ang ungol ng nasugatan na lobo ang nagbigay sa natitirang grupo para umatake. Bago niya mabunot ang kanyang punyal, 12 ng mga lobo ang sumugod sa kanyang ulo, braso at binti. Sa kabilang banda, bumantong hininga ang 17 at diretsyong hinarap ang iba pang mga lobo. Iba sa pakikipaglaban sa mga tao, ang mga hayop ay naglalayon para sa kanilang mga marupok na lugar sa pamamagitan ng pagpunit. Walang oras para mag-isip, kailangan niyang hampasin ang mga ito hanggat maaari. Napaungol si 17 nang may isang lobo na yamakap sa kanyang balikat. Buti na lang at pinalambot ng kanyang mga damit na natatakpan ng balahibo ang impact. Tiniis ng 17 ang sakit at ikinaway ang braso para tusukin ang mata nito. Ang wolf pack ay umungol at umatungal sa kanila ng galit. Patuloy silang gumagalaw na nagpabagsak sa kanila ng mga bato at yelo. Mahirap panatilihin ang balanse sa masungit na lupain na naging komplikado sa labanan. Kahit papaano, mas lumapit sila sa isa't isa para pagtakpan ang kahinaan ng isa't isa. Mababali ang kanilang mga leeg kung pababayaan nila ang kanilang bantay. Kahit anong pagod nila, hindi sila naglakas loob na kumalma. Hindi nagtagal, wala pang 20 lobo ang naiwan. Ang mga dumudugong bangkay sa lupa ay nagpa-atres sa natitirang mga lobo. 13 at 17 ay basang-basa sa dugo ngunit mahirap sabihin kung kaninong dugo iyon.
Pinandilatan nila ang mga lobo na duguan ang mga mata at nakahinga sila ng maluwag ng mahihina ang mga yapot ng mga lobo. Ang 13 ay humihingal at kuminang, marami na tayong karne ngayon ngunit mahirap magsindi ng apoy. Kung hindi mo ito iniisip, kainin na lang ba natin ito ng hilaw? Natahimik si 17 at nagpupumilit na maglakad patungo sa pinakamalapit na bangkay na mapatla ang mukha. Biglang inabot ni 13 ang kaliwang braso niya mula sa likod. Sa isang silver glow, biglang lumingon si 17 at hiniwa ng punyal ang daliri niya. Hiss! Isang pagniwi ang narinig. Binawi ng 13 ang daliri niya at sinigawan siya, "Pas Justinejo. Anong ginagawa mo?" Nanginginig ang mga kamay ni 17. Ang kanyang stamina ay mabilis na nauubos dahil sa malamig na panahon at sa naunang pakikipaglaban sa mga lobo. Ikaw muna ang humipo sa akin. Ako dapat ang magtatanong sa'yo nito. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-iingat at pagpatay ng layunin. Ang kanyang mabangis na titig ay nakatulong sa kanya upang talunin ang hindi mabilang na mga lalaki na nagambag sa kanyang kaligtasan. Napabuntong hininga ang 13 at tiningnan ang duguan niyang daliri. Puputulin na sana niya ang daliri nito kung hindi pa ito kumilos ng mabilis. Sa isang mapait na ngiti, sinabi niya, "Gusto ko lang tingnan ang sugat mo dahil napunit ang tela mo. Gamutin mo ito kaagad kung ito ay malaking sugat. Sa tingin ko ay hindi mo ito maramdaman dahil namamanhid ang iyong braso." Nagulat si 17 at tinignan siya ng may pagdududa. Gumawa siya ng ilang hakbang upang mapanatili ang isang ligtas na distansya sa pagitan nila bago tumingin sa kanyang braso. Gaya ng inaasahan, duguan ang sugat niya sa kagat ng lobo. Kahit masungit ang itsura nito, hindi iiyak si 17 na parang normal na babae. Kailangan lang niyang gamutin ito at magiging maayos na siya. Sa ilalim ng kalangitan sa gabi, tiningnan ng 17 si 13 na nagsimula ng magtanggal ng balat ng isang lobo at kumain ng hilaw na karne nito. "Aba, bakit mo ipinaalala sa akin ang sugat ko?" 17 blurted out as her heart felt oddly warmly. Tumalikod ang 13 at sumagot siya habang ngumunguya ng karne, "Hindi ako magtatagal laban sa mga lobong ito kung hindi dahil sa iyo. Tinulungan mo ako. Isa pa, wala kang sapat na tibay para maging banta sa akin. Walang masama sa pag-aalaga sa iyo. Baka magkaroon ako ng bagong kaibigan. Hindi ko kailangan na alagaan mo ako at hindi kita gustong maging kaibigan." Sabi ni 17 na malamig ang mukha. "Masasabi ko." Itinaas ng 13 ang kanyang nasugatan na daliri, "Mabangis ka." Nagbigay ng mainit na liwanag sa kwarto ang bedside lamp at mahigit 1 oras silang nakalubog sa madyugo at barbarong kwento. Niyakap ni Justin ang kanyang binti at ipinatong ang kanyang baba sa kanyang mga tuhod. Habang nagpatuloy ang kwento, nakalimutan niyang nagkukwento pala siya sa kanyang anak. Mabigat na emosyon ang bumalot sa kanyang mga mata habang inaalala ang nakaraan. Hindi man lang napansin ni Justin na nakatulog si Leia sa unan. Nakahandusay siya sa kama na parang big na nakapout lips na parang nananaginip. Hindi naman sa hindi niya nagustuhan ang kwento nito, ngunit napakaraming bagay ang dapat isipin kaya nakatulog siya sa pagod. Alam mo ba na gustong sabihin ni Daddy na tumigil na siya sa pag-arte? Halatang lonely siya kasi alam kong nahihiya siya. Walang pakialam sa amin pero may tito ako na nagturo sa akin ng kung fu. Inaalagaan niya ako kaya alam kong ang mga simpleng salita na ganito ay makakapagpapanalo sa isang tao. To be honest, I wasn't being serious about it but she believed me which made her separate ways and she made me feel awkward. Alamin mong hindi siya tanga. Bumulong si Justin at itinigil ang kanyang pangungusap. Tumangala siya at tinanong si Leia, "Lanlan, alam mo ba kung ano ang sinabi niya?" Sa kalagitnaan ng kanyang tanong, napagtanto ni Justin na ang kanyang anak na babae ay nakatulog. Nasaraan ng loob si Justin habang same time niyang ibinabahagi ang kanyang kwento kahit na hindi ito angkop sa edad. Gayunpaman, may sumagot sa kanya. "Huwag kang maglakas loob na magmalasakit sa ibang mga babae, dahil hindi nila gagawin ang parehong bagay tulad ng sa akin, hinahayaan lamang ang punyal na hiwain ang dulo ng iyong daliri." Napakalamig at matalim ngunit maingat. Ang pangungusap na ito ay nakatatak sa isipan ni Justin sa loob ng maraming taon at bigla itong tumunog sa kanyang tainga. Maging ang tono at emosyon ay eksaktong pareho. Nanliit ang balintataw ni Justin at itinoon niya ang kanyang tingin sa babaeng nakahiga sa kama. Si Marian ang nagsabi nito. Sa sandaling ito, mukhang naliligaw siya.
Malabo ang mga mata nito at hindi niya talaga mabasa ang ekspresyon nito. Medyo kalmado pero parang marami na siyang pinagdaanan. Ruo. Roxy. Ikaw. Paano ka? Nanlaki ang mga mata ni Justin sa hindi makapaniwala. Akala niya may naririnig siya. Umalis dito si Marian at tumangala sa kanya na may naguguluhang tingin. Hindi nagtagal, lumitaw ang takot sa kanyang mga mata nang mapansin niya kung gaano kabalisa ang hitsura ni Justin. Pinandilatan siya nito ng may dugong mga mata. Hobby, bakit? Ganyan ka makatingin sa akin. Umupo si Marian. Lumunok si Justin para pakalmayan ang sarili. Pinagmasdan niya itong mabuti at napagtanto niyang nawala na ang aura kanina. Roxy, paano mo nalaman ang sinabi niya? Sinubukan ni Justin na maging mahinahon hanggat maaari. Sinubukan ni Marian na alalahanin ngunit umiling siya na parang napakahirap, hindi ko rin alam. Kanina ka lang nagtanong at biglang sumulpat sa isip ko. Bakit, pareho ba? Naisip ni Justin na masyado siyang nag-iisip habang tinitingnan niya ang kanyang nalilitong ekspresyon. Well, si Marian ay medyo katulad ng 17 kaya naisip niya ito ng mag-isa. Kahit nakakaiba ang pakiramdam, nagpa siya si Justin na huwag nang magsiyasat pa. Maasim ang tunog ni Marian, tiyak na kawili-wiling sabihin sa iyong anak ang isang kwento ng pag-ibig sa iyong dating, ha? Nakaramdam ng awkward si Justin at pinilit niyang tumawa, mahal, huminahon ka. Mag-iingat ako sa susunod. Hindi na ako magkukwento tungkol sa kanya, hehe. 1290. Ang Liyuan Tea House ay mukhang luma ngunit ito ay isang lugar ng pagpupulong na itinalaga para sa mataas na lipunan. Kaiba sa ibang mga clubhouse, pinanatili ng Liyuan Tea House ang isang simple at nakakapreskong estilo ng pagsasaayos upang maakit ang mga politiko at mga taong may klase. Hindi talaga gusto ni Gilmore ang pagpunta sa labas dahil sa mahabang distansya ng paglalakbay ngunit lalo siyang naaakit sa mga pagkain dito. Bilang isang premier, ang kanyang pagkain ay kailangang masuri ng kanyang mga gwardya para sa ligtas na pagkonsumo. Naging sanhi ito ng paglamig ng mga ulam ng ihain sa kanya. Ang menu ng Liyuan Tea House ay kadalasang binubuo ng mga sariwa at malasang malalamig na pagkain. Sa ganitong paraan, hindi maaapektuhan ang kanyang gana kahit na magtagal ang mga gwardya. Ang pagiging nasa mataas na posisyon ay nangangahulugan na wala siyang kalayaan, kaya pahalagahan niya ang lahat ng mga bagay na maaari niyang matamasa. Ganun pa man, hindi niya akalain na nagkamali siya ng pagpili. Hindi niya kayang pigilan ang nakahihigit na pakiramdam na higit sa bilyong tao. Premier, magsaya sa iyong pagkain. Dalawang waitress ang naghain sa kanya ng pagkain at nakangiting umalis. Umupo si Gilmore sa mesa ng tungkod na puno ng 12-dosenang mga delicacies. Kung ito ay lumabas sa publiko, siya ay nasumpa sa pagkakaroon ng gayong masaganang pagkain. Ngunit sino ang maglalakas loob na magulat nito? Masipag at matipid. Ang mga katangiang iyon ay ipinakita lamang kapag kailangan ang isang palabas. Magkagayunman, ang pagkain ng hapunan mag-isa ay nakadama pa rin ng kalungkutan. Maaari niyang isama ang kanyang asawa o kahit ang kanyang nag-iisang anak na lalaki para sa hapunan at walang sino man ang maglalakas loob na magchismis tungkol sa kanya. Gayunpaman, siya mismo ang nagwakas sa buhay ng babae at ang hindi inaasahang pagbabalik ng kanyang kaisa-isang anak ay nagdulot ng mga hinala. Ang mga kaisipang ito ay nag-flash sa kanyang isipan sa maikling sandali. Alam ni Gilmore na ang mga babae at ina po ay hindi mahalaga kapag siya ay napakalayo sa pagre-retiro. Malayo pa ang lalakbayin niya sa mundo ng politika. Mayroong maraming kapangyarihan sa labas, naghihintay para sa kanya upang matuklasan at mag-enjoy. Dahan daw ang dinampot ni Gilmore ang chopsticks at sinimulang tamasahin ang kanyang pagkain. Umupo sina Flynn at Dak sa isang pribadong kwarto sa tabi niya ngunit hindi sila interesado sa pagkain. Iniwan sila ni Gilmore ng mag-isa pagkatapos maghanda ng ilang insenso at tsaa. Kahit na alam niya ang mga cultivator sa Nigel clan, hindi siya interesado sa cultivation o buhay na walang hanggan. Kung hindi dahil sa hitsura ni Justin, hindi sana siya nasangkot sa kanila. Alam ni Gilmore na mahirap makapasok sa sekta at hindi niya akalain na lahat ay may talento para maging matagumpay. Nagawa man niyang makapasok sa soul forming stage, hindi niya akalaing ang pamumuhay sa kaharian ay isang perpektong buhay. Sa anumang paraan, ang mga magsasaka ay mamamatay sa kalaunan, ang kanilang pamumuhay ay hindi nakaakit sa kanya dahil pakiramdam niya na ang kanyang buhay ay mas makabuluhan at kawili-wili kaysa sa kanila.
Sa kalagitnaan ng pag-inom ng kanyang tsaa, isang katok sa kanyang pinto ang sumabad sa kanyang pagkain. Kumunat ang noo ni Gilmore, ayaw niyang maabala siya sa mga ganitong oras. Sino nandyan? Hindi siya sinagot ng nasa labas ng pinto at sa halip ay binuksan niya ang pinto. Agad na naalerto si Gilmore. Ang kanyang mga bantay ay hindi humakbang upang pigilan ang nanghihimasok. Nahulog ang kanyang puso nang maglakad-lakad si Gareth sa silid kasama ang isang magandang babae. Gareth! Tumingin si Gilmore sa kaina hinalang babae na nakangiti sa kanya ng kakaiba. Pakiramdam niya ay pamilyar siya sa kanya kahit na hindi pa niya ito nakilala, sino siya. Nasaan ang mga bantay? Tiyakin, ayos lang sila. Mapayapa silang namatay. Sabi ng babae. Sino ka? Hindi namamalayan si Gilmore. Si Carmela ay mukhang mahal na mahal sa isang pulang damit at isang light brown na Amerikana. Dear hubby, taon na tayong kasal, hindi mo ba nakikilala ang asawa mo? Biglang tumayo si Gilmore at tinitigan siya ng nanlalaki ang mga mata, ikaw. Tumawa si Carmela, ha, nakikilala mo na ba ako? Gilmore, hinahanap mo ba ako? I bet hindi mo nakita ang pagdating nito. Ngumuso si Gareth, Nay, putulin mo na ang paghabol. Iihi na siya. Bastard! How dare you plot against me with this B***H? Sa wakas ay nahuli si Gilmore. Dumating si Gareth na handa at lihim siyang nakikipagtulungan kay Carmela upang magplano laban sa kanya. Dapat ay pinanatili niya ito sa ilalim ng kontrol sa halip na maging maawain. Naisip niya na magiging ligtas siya kasama sina Flynn at Dax kahit na alam niyang buhay pa si Carmela. Pero sa ngayon, ano ang ginawa niyong dalawa kina Flynn at Dax? Imposible, wala kayong laban sa kanila. Napaatras ng ilang hakbang si Gilmore. Hindi tayo ang kapareha niya pero hindi ibig sabihin na hindi sila kayang alagaan ng ibang tao. Gilmore, masyado kang mapagkalkula at mayabang kaya palagi kang may pagkukulang. Humakbang si Carmela. Napalunok si Gilmore. Nanginginig ang katawan niya nang makita ang puot sa mga mata nito. Nang umaasa siyang iligtas siya nina Flynn at Dax, narinig ang mga sigaw mula sa katabi. Sina Flynn at Dax ay nahulog sa sahig ng hindi kilalang puwersa. Si Lester ay malayang lumabas ng silid na may hawak na pilak na bola sa kanyang kamay. Ang antimatter energy ay nagdulot ng takot sa loob nina Flynn at Dax. Kahit na pareho silang nasa soul-forming stage, nakaramdam pa rin sila ng helpless laban sa antimatter energy. Walang maririnig na kaguluhan na para bang tahimik na napawi ang mga guard at waiter. Lester. Napatulala si Gilmore. Hindi niya maintindihan kung bakit nandito si Lester. Napangiti si Lester nang makita si Gilmore, Premier Nigel, maling tao ang nakuha mo. Nanliit ang mga mag-aaral ni Gilmore nang marinig niya ang kanyang tono, hindi ka si Lester, ikaw si Tony. Nagsimulang magkaroon ng kahulugan ang lahat sa kanya at napabuntong hininga siya, hindi katakataka na ang walang ingat na si Lester ay maaaring mag-udyok ng labis na gulo. Ikaw ba ang lahat? Molditik ang alipin, pinakawalan kita noong panahong iyon at ngayon ay sinusubukan mo akong saktan sa kanila. Nagkibit balikat si Tony, Premier, dapat magpasalamat ka at hindi ako nag-transform sa iyo noong una. Naging maawain ako. Sa kanila naman, you deserve the punishment. Bastos. Sa oras na ito, gumapang sina Flynn at Dax at ipinatawag ang kanilang mga artifact na mababa ang rango, isang bagwa mirror at isang purplish-green flying sword. Lumalaban pa kayong dalawa. Ngumisi si Tony. Ipinatawag ni Flynn ang kanyang True Yuan at isang gold light pillar ang bumaril mula sa salamin ng bagwa. Naglalagablab na gintong liwanag. Sa isang dagandong, ang liwanag na haligi ay tumusok sa dibdib ni Tony. Sumunod naman si Dax at tinawag ang flying sword para hiwain ang leeg ni Tony. Lumiwanag ang kanilang mga mukha nang matagumpay nilang hampasin si Tony. Kanina pa, natambas sila ng biglaan dahil hindi sila handa. Gamit ang mga artifact, hindi na magiging kalaban nila si Tony. Gayunpaman, nalaglag ang kanilang mga panga nang gumaling ang mga sugat ni Tony sa susunod na segundo. Paano? Paano ito posible? Imposible. Immortal ba siya? Natulala si Flynn. Hinugot ni Tony ang lumilipad na espada at kinagat niya ang kanyang dila habang hinahayaan ang antimatter energy na lumunin ang espada.
Ipinatawag ni Dax ang kanyang True Yuan sa abot ng kanyang makakaya ngunit ang kanyang espada ay hindi bumalik sa kanya. Kahit na ito ay isa lamang mababang ranggo na lumilipad na espada na gawa sa normal na itim na bakal at purple cloud granitic rock ngunit ito ay isang walang kapantay na artifact para sa isang tao sa kanyang ranggo. Paanong hindi siya masisindek kapag ang kanyang mahalagang pag-aari ay ninakaw? Natawa si Tony sa masakit na ekspresyon ni Dax, mukhang hindi ganoon kabisa ang True Yuan. Hindi masarap ang espada mo pero ipapakain ko ito bilang pampaganya. Habang sinasabi iyon, ang espada ay naagnas at natupok ng antimatter energy. Nagulat sina Dax at Flynn. Kinailangan ng Nanmingli Fire para mapeke ang espada, kaya saan ginawa ang silver energy? Paano nito madaling masira ang artifact? 1291. Matapos lamunin ang espada, sinulyapan ni Tony sina Carmela at Gareth, gawin mo kaagad kung gusto niyong dalawa na makipag-chat kay Premier Nigel. Kakainin ko siya kapag natapos ko na ang dalawang ito. Pagkasabi nito, nag-transform si Tony sa antimatter energy at lumipad patungo kina Flynn at Dax sa anyo ng mga pilak na sinulid. Sinubukan ni Flynn at Dax na umiwas ngunit sinakop ng mga pilak na sinulid ang espasyo sa itaas nila. Hindi nila akalain na mas matigas pa ang katawan nila kaysa sa espada. Kaya, ang tanging pagpipilian nila ay ipatawag ang kanilang True Yuan para bumuo ng barikada sa pag-asang maharangan ang antimatter energy. Gayunpaman, ang antimatter energy ay may kakayahang lumunin ang True Yuan. Nakuha ni Tony ang isang malaking halaga ng impormasyon mula sa biochip at higit sa lahat, ang paraan upang mapabuti ang enerhiya ng antimatter. Ang kasalukuyang enerhiya ng antimatter ay ganap na naiiba mula sa dati. Sa panahon ng labanan sa pagitan ni Brayden at Justin, ang antimatter energy ay maaaring tawaging missile ngunit ngayon ito ay karaniwang isang railgun. Ang perpektong timpla ng teknolohiya at karahasan. Hindi kailangan ni Tony na itabi ang bato ng Diyos sa kanyang katawan tulad ni Brayden. Ang antimatter na enerhiya sa loob ng bato ng Diyos ay sumanib sa kanyang katawan. Siya ang antimatter energy. Pagbalik sa silid, ayaw nang mag-aksaya ng panahon ni Carmela dahil ang paggamit ng True Yuan ay makaakit ng mga magsasaka, kabilang si Justin na nasa Central City pa. Kumakain si Gilmore ay mawawala ng pakay kung masaksihan ni Justin ang kanilang pagkilos. Dear Gilmore, sorry talaga pero kailangan kong ibalik ang sakit na naidulot mo sa akin. Isang masamang ngiti ang lumitaw sa kanyang mga labi habang sinusugod niya si Gilmore gamit ang kanyang binagong katawan. Biglang may narinig na malakas na kalabog. Ang mga kuko ni Carmela ay naharang ng isang maputlang gintong liwanag na haligi. Tinakpin ng light pillar si Gilmore na parang pinoprotektahan siya ni Buddha. Ito ay lampas sa kanilang inaasahan. Maging si Tony ay nagulat dito. Nakahinga ng maluwag si Gilmore at kuminang, paano ito? Hindi mo naisip ito, tama? Sa tingin mo, ako, ang patriarka ng angkan ng Nigel, ang kinatawan ng angkan ng Nigel sa makamundong mundo ay napakadaling papatayin. Noong si Justin ay nagpakita ng pagkapuot sa akin, ipinadala sa akin ng aking angkan ang proteksyong anting-anting na ito. Ito ang unang makakaalam kapag ako ay gagamit ng panganib. Habang sinasabi iyon, inilabas ni Gilmore ang isang kumikinang na Polaka Jade pendant mula sa kanyang shirt. Damn it, meron siya nito. Pagmumura ni Gareth. Sa mga araw niya sa angkan ng Nigel, hindi niya akalain na ang Jade Pendant ay isang artifact. Tumawa si Gilmore, hindi lang ito isang protective amulet, alarm din ito sa aking angkan. Magpapadala sila kaagad ng isang tao kapag nalaman nilang nasa panganib ako. Gusto mo pa bang manatili dito? Natuwa sina Flynn at Dax na marinig ito. Ang Golden Toad Amulet ba? Haha, good job, Gilmore. Maaaring mababa ang ranggo ng artepakto na ito ngunit magagamit ito ng 30 minuto kada 3 buwan. Malakas ang depensa nito bilang artepakto na maladyos. Wala pang 15 minuto darating ang mga elite natin. Umalis ka na kung ayaw mong mapatay nila. Tinuya sila ni Flynn. Nagngangalit si Carmela dahil sa galit ngunit kahit anong pilit ni Gareth na atakihin si Gilmore, walang natira sa light pillar. Galit na galit si Tony. Hindi niya inaasahan na si Gilmore ay ganito katuso, nagtatago ng isang artifact na tulad nito.
Ngunit kailangan nilang gawin ito ngayon. Huli na para sumuko. Nabigo ang kanilang plano na palitan si Justin at mapasuko ang angkan ng Gibson. Kung mabibigo silang makuha din ang Nigel clan, ang natitira na lang ay ang Lee clan at ang Tang clan. Ang isa ay namamahala sa Public Security Bureau samantalang ang isa ay nasa corporate world. Wala sa kanila ang nakaakit sa kanya. Siya ay nagsusumikap para sa sandaling ito, paanong ang kanyang plano ay masisira ng kung anong artifact. Kakainin ko muna kayong dalawa sa kabasagin ng artifact. Ungol ni Tony at nagningning sa puti ang antimatter energy. Nararamdaman ni Flynn at Dax ang pagnipis ng kanilang True Yuan barikada, sa kalaunan ay pumutok sa ilalim ng pressure. Ang pilak na enerhiya ay bumalot sa kanilang sarili at ang kanilang presensya ay hindi na maramdaman. Bumalik sa Gibson Mansion, si Justin na naghahanda na matulog kasama ang kanyang asawa at anak ay nataranta. Nagulat si Marian sa kanya at nagtanong siya na may pagtataka, anong problema? Masyado pa bang maaga para matulog ka? Ang True Yuan ay kumakalat sa buong lungsod. Sa tingin ko ay nagkaroon ng away sa pagitan ng mga magsasaka. Sabi ni Justin na nakakunot ang noo. Nagulat si Marian, kung gayon. Malapit ba ito sa atin? Hindi, medyo malayo. Naisip ito ni Justin, pupunta ako at titingnan. Dapat ay mula sa isang tao sa yugto ng Soul Formang. Magiging maayos ako. Alam ni Maria na hindi niya siya mapipigilan kaya tumango na lang siya at pinaalalahanan siyang huwag kumilos ng walang ingat. Nagbihis si Justin at lumabas ng silid na nakatapak. Sa isang iglap, nagpakita na siya sa kalangitan sa itaas ng labas ng timog ng Central City. Sa kanyang pagdating, napansin niya ang isang pamilyar na mukhang pilak na bola ng enerhiya na bumalot sa isang maputlang gintong liwanag na haligi. Gumuho ang dalawang gusali dahil sa nawawalang enerhiya at ang tanging natitira na lang ay ang liwanag na haligi. Nakatayo sa loob ng light pillar si Gilmore na mukhang mapatla. Ang antimatter energy. Bakit nandito? Sa wakas ay naunawaan ni Justin ang sitwasyon nang mapansin niya sina Garrett at Carmela sa gilid. Kahit na hindi niya gusto si Gilmore, hindi niya kayang panoorin itong mamatay dahil siya pa rin ang biological na ama ni Marian. Nagpatawag siya ng bola ng platinum-colored Sumadi True Fire at inihagis ito patungo sa silver ball. Sa sandaling ang Sumadi True Fire ay umalis sa kanyang kamay, ito ay naging isang haligi ng apoy. Sa isang nakakabinging kalabog, hindi nakuha ng fire pillar ang antimatter energy at sa halip ay bumangga sa light pillar. Hinulaan ba niya ang galaw niya at naiwasan niya ito? Ang enerhiyang antimatter ay tumaas sa hangin at naging si Lester na nanunuya kay Justin. Gaman ang loob ni Gilmore. Siya ay maswerte na magkaroon ng gayong protection na artifact at kahit na ang liwanag na haligi ay lumabo, ito ay nakatayo pa rin sa paligid niya. Natuwa siyang makita si Justin, alam niyang makakaligtas siya. Alam kong ikaw iyon. Hindi ka si Lester. Kahit na hindi ko alam kung paano mo itinago ang iyong mga kakayahan o kung paano mo nakuha ang antimatter energy, alam kong hindi sapat si Lester para planuhin ang lahat ng ito. Haha, nabigo ang plano ko. Minamaliit ko ang tusong fox na ito, malakas na buntong hininga ni Tony, hindi bale, nakita mo ako kaya kailangan kong iwan ang pagkilos. Dapat ay nakita mo na ito, sabi ni Justin na walang ekspresyon ang mukha, ang mga Gibson at Nigel clans ay nalipol na noon pa kung ang iyong mga taktika ay talagang gumagana. Ganun ba? Humalaklak si Tony, masisisi ko lang ang swerte ko sa pagkakaroon ng hindi matatag na elementong tulad mo sa Zeneca. Madali kong nasupil ang dalawang major clans kung ang mga tao dito ay kapareho ni na Lester at Garrett. Maaari ko bang tanggapin ito bilang isang papuri? Hindi, sinasabi ko lang na maswerte ka. Ikinaway ni Tony ang kanyang mga kamay. Kung gayon, balak mo bang sabihin ang tunay mong pagkatao sa maswerteng lalaking ito? Pinaikit ni Justin ang kanyang mga mata. Napangiti si Tony, my identity. Haha, you saw me? I'm Lester. Hindi. Hindi siya Lester. Justin, makinig ka sa akin. Siya ang lumpo, Tony. Siya lang ang makakasama ni Carmela, siya lang ang makakaisip ng mga dirty trick na ito. Naalala ko ang paraan ng pagsasalita niya, siya iyon. Dumura si Gilmore habang nakatayo sa loob ng light pillar. Ang pagiging nasa bingit ng kamatayan ay nagpagalit sa Premier.
1292. Natulala si Justin saglit hanggang sa maalala niya kung sino ang Pylay na lalaking ito. Ikaw pala. Hindi mo inaasahan na buhay ka pa hanggang ngayon, bumantong hininga si Justin. Tumikim si Tony, bakit? Sa tingin mo ba, ang isang Pylay na tulad ko ay dapat bang year-okan hanggang mamatay? Noong ipinadala mo sa akin ang asong iyon, tiyak na hindi mo inaasahan na balang araw, ang matamlay at Pylay na lalaki mula sa ilalim ng tulay ay tatayo sa langit katulad mo ha. Katulad ka rin nila na gumagamit ng mapanghusgang ugali para tingnan kaming mga grupo ng mga mapagkumbaba, hindi ako naiiba sa inyo. Isang grupo ng mga pangit na hayop na tinatawag ang kanilang sarili na mga tao dahil lamang sa mas desente silang pananamit. Akala ko noong una ay kinasusuklaman mo ako, kaya't nakaisip ka ng lahat ng nakakainip na planong ito, ngunit sa palagay ko ay lubos mong kinamumuhian kaming lahat dito. Tanong ni Justin. Hate you. You all don't deserve my hate. I am only seeing you as my prey and I will do whatever I want. Napangiti si Justin, mukhang confident ka. Nararamdaman ko na ginagamit mo ang antimatter energy, sa palagay ko ay nakamit mo ang lahat dahil kay Brayden ha. Curious ako kung paano ka nakarating sa kinalalagyan mo ngayon, pero iba ka talaga. Tignan mo, kinakausap mo pa ako ng ganyan ka-contemptuous. Ito ang kinaiinisan ko sa inyo, tsaka, ano bang iniisip mo na pwede kang makialam? Akala mo ba talaga kaya mo akong ipanalo? Ngumisi si Tony, ang iyong tinaguriang apat na pangunahing pamilya, ang mayayaman ng Central City at ang maalamat na pamilya ng Zenica, ay mga hamak lamang ng katanyagan. Sa bansang ito, kayong mga tinatawag na maharlika, ang mga hamak na nakikita ang kanilang sarili na nakatayo sa tuktok ng lipunan ay nararapat na durugan hanggang mamatay. Sa katunayan, para sa inyo ay isang karangalan na kainin ko. Nang may sasabihin pa sana si Justin, naramdaman niya ang hindi pamilyar na pressure na nagmumula sa kanluran. Sa isang kisap mata, isang mahabang buhok na lalaki na nakasuot ng puting damit ang lumitaw sa itaas ng hardin ng peras. Ang lalaking nakasuot ng puting damit ay mukhang prestihiyoso, na may kaunting paghamak sa pagitan ng kanyang mga kilay, tinitigan niya si Gilmore sa sinag ng liwanag at pagkatapos ay sinulyapan sina Justin at Tony na may pag-iisip. Fourth Master. Nandito ka. Nakilala ni Gilmore ang lalaking ito, siya ang ikaapat na anak ng pamilyang Nigel na nagdala kina Flynn at Dax. Halos mahulaan ni Justin ang pinanggalingan ng taong ito nang marinig niya ang tungkol sa kanya mula kay Jincel. Ang henerasyong nasa kapangyarihan ay kasalukuyang binubuo ng apat na magkakapatid at ang ikaapat ay si Emerson Nigel. Sa mga tuntunin ng paglilinang, maaaring matukoy ni Justin na siya ay nasa kalagitnaan ng yugto ng Three Gibson Fire. Bagamat tila mas mataas siya kaysa kina Flynn at Dax, hindi pa rin siya katapat ni Justin. Walang kwentang idiot, nahulog ka talaga sa punto na kailangan mong gumamit ng Golden Toad Amulet, sumulyap si Emerson kina Carmela at Gareth nang walang awa ang mga mata at ninisyon, dehado rin sila para sa iyo. Agad na sinabi ni Gilmore, oo. Pang-apat na guro, pakiayos sila kahit minsan lang. Sumulyap si Emerson kay Justin at ngumisi, kilala kita, ang bata sa pamilya Gibson. Itinuturing kang sikat sa aming ilusyon, at tila hindi ko ma-assess ang antas ng iyong cultivation, mukhang karapat-dapat ka para sa katanyagan. Nandito ako ngayon para protektahan ang aking mga miyembro ng pamilyang Nigel, dahil ayos lang siya ngayon, hindi kita gagawing papatayin itong tatlo. Saan nanggaling ang ganoong basura? Sino sa tingin mo para manghusga? Nang hindi naghihintay na magsalita si Justin, ibinaba ni Tony ang kanyang braso at isang matipunong antimatter energy body ang bumaril kay Emerson. Naghanda siya ng husto at agad na nagpatawag ng mahabang puting jade sword. Bagamat hindi gawa sa metal ang jade sword na ito, puno ito ng matalim na metal na aura. Isang matalim na golden sword aura ang nabakant mula sa sword at bumuo ng isang mabangis na alon, bumangga sa antimatter energy. Boom boom boom. Ang mga alon ay isa-isang nilalabanan at pagkatapos ng ilang magkakasunod na pagyanig, ang antimatter energy sa wakas ay nadurog ng sword energy, ngunit si Emerson ay napailing din sa lupa. Pag-urong ng ilang hakbang na pasuray-suray, nagulat si Emerson. Hindi niya inaasahan na ang estranghero na ito ay may ganoong kakayahan. Ha! Iyon lang ang mayroon ka at naiisip mong iligtas si Gilmore.
Baka mamatay na rin kayo. Agad na tumaas ang kumpiyansa ni Tony at dalawang magkasunod na antimatter beam ang nagpatuloy sa pagsabog patungo kay Emerson sa lupa. Nagkaroon ng pagkakataon si Justin na pigilan ito, ngunit hindi eksaktong kamag-anak si Emerson at gusto niyang makita kung ano ang magagawa ni Tony, kaya tumabi siya. Pagod na si Emerson sa pagharap dito at hindi niya maiwasang pagsisihan ang kanyang kapabayaan. Dapat ay nagdala siya ng higit pang mga katulong o humiling sa ilang mga master ng angkan na lumapit. Nang tumakas siya, wala siyang oras na tumingin kay Gilmore sa likuran niya at isang sinag ng liwanag ang tumama sa gintong kalasag. Matapos ang isang malakas na putok, ang gininto ang kalasag na halos nawawala ang tagal ng proteksyon nito, ay nagkapira-piraso. Nawala ni Gilmore ang kanyang protective shield at natakot. Kasabay nito, sina Carmela at Garrett na walang magawa ay nagpakita ng labis na kaligayahan. Ama ko, sumuko ka sa akin at pinili mo muna ang ligaw na lahi, huwag mo akong sisihin sa pag-ikot ng mga talahan na yan pagkatapos. Ang sama ng loob at galit ni Garrett nitong mga nakaraang araw ay sa wakas ay sumiklab sa puntong iyon, ang kanyang katawan ay naging anino at dumiretso sa Gilmore. Mag-ingat ka. Mahigpit na sumigaw si Carmela, at lumitaw ang kanyang figure sa harap ni Garrett. Itinigil ni Garrett ang kanyang mga hakbang. Poof! Matapos ang isang matalim na tunog, isang puti at pinong sinag, ang bumaril sa dibdib ni Carmela na parang isang laser. Sa di kalayuan, si Emerson, na umatras ng malayo, ay itinaas ang dalawang daliri na naglabas ng gininto ang enerhiya ng espada na nagligtas kay Gilmore. Ganap na natigilan si Garrett sa puntong iyon, nang makita ang babaeng nasa harapan niya na may butas na dugo sa dibdib, nanlaki ang mga mata nito, nang walang anumang reaksyon. Ang oras ay tila nagyelo at sabay-sabay na paatras. Si Tony sa langit ay walang naramdaman matapos makita ang eksena. Si Carmela at ang kanyang anak na si Garrett ay nawala ng halaga matapos mabaygo ang plano, kaya hindi na siya nag-abala pang pakialaman. Nakahinga ng maluwag si Gilmore, buti na lang at hindi nakalimutan ni Emerson na pangalagaan ang kanyang kaligtasan, malapit na talaga iyon. Saka siyang ngumiti ng nakakatakot sa babaeng nasa lupa. Hindi inaasahan ni Justin na magaganap ang ganoong dramatikong eksena sa maikling yugtong ito. Hindi niya inaasahan na magsasakripisyo si Carmela na hindi niya orihinal na sarili at iligtas si Garrett na hindi na rin niya orihinal na sarili. Bagamat ang kanyang nabagong katawan ay nagtataglay ng isang malakas na kakayahan sa pagpapagaling sa sarili, ang ganitong uri ng enerhiya ng espada na puno ng platinum na true yuan ay sadyang hindi isang bagay na agad na maaayos ng kanilang katawan. Ang natitirang sword energy sa dibdib ni Carmela ay naging sanhi ng patuloy na paglaki ng kanyang sugat, nawawalan siya ng napakalaking dugo at hindi ito mapigilan. Kahit na ito ay isang normal na kalagitnaan ng yugto ng 3 Gibson Tribulation Passing Stage, ito ay nasa ibabaw pa rin ng Soul Forming Stage, tiyak na hindi nila maiisip sa kanilang antas. Walang kamalay-malay na sumugod si Garrett at binuhat si Carmela na may pulang mga mata at sumigaw, "Anong ginagawa mo? Bakit mo ako niligtas? Nawala ka na ba sa isip mo?" Sinubukan ni Carmela na hawakan ang pisngi ni Garrett ngunit hindi matiis ang sakit sa kanyang dibdib habang nilalamon siya ng lakas ng espada. "Baliw na bata. Ako ang iyong ina." Mahinang sabi ni Carmela. Hindi napigilan ang kanyang mga luha, bumagsak sa kanyang dibdib, ngunit diretso itong dumaan sa kanyang katawan at bumagsak sa lupa. "Ay! Alam ko. Naiinis ka sa akin. Iniisip mo na ako ay madungis. At ikaw. Hindi mo na ako tinuturing na nanay mo." Mapait na ngumiti si Carmela, pero "I'll forever treat you as my." Nang binigkas niya ang huling dalawang salita, nawalan siya ng maraming dugo at hindi na niya napigilan. Bahagyang bumaba ang ulo niya at wala na siya. "Hindi." Napasigaw si Garrett, at malapit nang mahati ang kanyang kantes. Magkahalong emosyon ng kawalan ng pag-asa, pagsisisi at sakit ang nagpabaliw sa kanya. Ngunit walang mag-aalala tungkol sa kanyang wasak na puso sa sandaling iyon. Ang pagkamatay ni Carmela ay isang hindi sinasadyang kahihinatnan. Ang tuloy-tuloy na sinag ng liwanag ni Tony ay hindi napigilan si Emerson at ang antimatter energy sa kanyang katawan ay gamulong ng baliw habang ang hindi mabilang na silver gray na mga sinulid na sutla ay nakapalibot kay Emerson mula sa lahat ng direksyon tulad ng hindi mauubos na mga alon.
Kasabay nito, ang mas malaking halaga ng antimatter energy ay dumaan upang palibutan si Justin, na parang naghahanda itong lumunin siya. 1293. Casual na natipon ni Justin ang isang layer ng Azure Koi water sa paligid ng kanyang katawan. Pagkakapit sa antimatter energy, pinabagal ito ng malamig na heaven at earth energy. Hindi niya inaasahan na mauubos nito ang antimatter energy, dahil ang gusto lang niya ay sandali lang ng pagkakataon. Binuksan niya ang isang bola ng asul at pilak na interlace na liwanag, na parang napunit ang isang mahaba at makitid na hiwa, sumugod siya patungo sa katawan ni Tony at hinampas ang kanyang ulo gamit ang kanyang kamao. Boom! Ang kanyang ulo ay nabasag sa mga piraso, ang kanyang dugo at laman ay nagkalat at maging ang kanyang mga eyeballs ay makikitang sumasabog sa isang slurry. Ngunit sa sandaling iyon, ang katawan ni Tony ay naging hindi mabilang na pilak, kulay abong mga particle ng enerhiya, tulad ng isang patak, na muling nagkupo-kupo mula sa malayong bahagi ng kalangitan, bumabawi sa hugis. Sa pagitan ng kanyang kampante na pagtawa, ang kanyang katawan ay naging isang arrow tower na may hindi mabilang na matutulis na mga arrow, nagngangalit na pumutok kay Justin. Kahit na ang mga serye ng mga arrow ay tila siksik at maliit, bawat isa sa kanila ay naglalaman ng mga bakas ng antimatter na enerhiya. Ang antimatter energy na ito ay hindi maaaring ganap na ma-assimilated kahit na sa heaven and earth energy, at alam ni Justin na kung siya ay direktang tamaan, kahit siya ay hindi makakalabas ng hindi nasaktan. Alam din ito ni Tony at hindi siya natakot sa mga mapangwasak na suntok ni Justin na naging dahilan para patuloy siyang atakehin ng galit na galit. Sa ilang sandali, walang magandang solusyon si Justin, kaya maaari lang niyang gamitin ang Nanming Lee Fire, Sumadi True Fire at maging ang Ming Water at Ye Fire upang magkasunod na bombahin. Gayunpaman, imposible pa ring pigilan ang pag-atake ni Tony. Sa crisscross ng platinum, crimson red at night blue na enerhiya, ang katawan ni Tony ay patuloy na naaagnas at sumabog, ngunit hindi ito nakaapekto sa kanyang muling pagsasama. Ang lalong ikinamangha ni Justin ay walang anumang intensyon si Tony na umalis sa katawan ni Lester. Nangangahulugan ito na hindi lang niya inookupahan ang katawan ni Lester, sa halip ay isinama niya si Lester sa kanyang katawan. Samantala sa ibaba, si Emerson ay nakaharap sa maliit na bahagi ng antimatter energy ni Tony at patuloy na umiiwas. Mukha siyang pagod na pagod habang ginagamit ang hugis wave na metal sword energy para labanan ito. Nakita ni Garrett na humawak sa katawan ni Carmela na umiiyak ng mapait, ang eksenang ito at agad na namula ang kanyang mga mata. Binigyan niya ng nakakamatay na titig si Gilmore na kasalukuyang walang proteksyon. Nawalan ng bisa ang Golden Toad Amulet at si Gilmore ay isa na lamang piraso ng karne sa chopping board. Lahat ng ito ay dahil sa iyo. Pinatay mo ang aking ina. Papatayin kita. Lagot ako. Pinilit siyang lundagan ni Garrett, ngunit patuloy na binabantayan ni Emerson ang kanyang tagiliran, kahit na na-corner siya, desperado pa rin siyang kumaway kay Garrett. Ang layunin niya rito ay protektahan ang secular na tagapagsalita at power controller ng pamilya Nigel, paano siya mabibigo. Phew! Ang mga gintong sword slash ay kumislap sa tagiliran ni Garrett at ang kalahati ng kanyang braso ay naputol ng napakatalim na espada. ARGHH. Umiyak si Garrett, ngunit agad na tumubo ang kanyang katawan ng mga bagong paa para sa kanya pagkatapos ng kanyang pagbabago. Napaatras si Gilmore sa sulok at ang kanyang puso ay tumitibok ng malakas. Nang makitang desperado na si Garrett na lumapit at patayin siya, sumigaw siya na may nakakakilabot na mukha, "Gedong! Nasisiraan ka na ba ng bait? Hindi mo na siya ina. Patay na siya." Nakipagkasundo ang asong ito sa pangit na paylay na lalaking iyon, iniwan niya ako at ikaw. Deserve niya. She was shameless enough to abandon the dignity of your biological na ina. She is not your biological na ina. Ama. Ngumisi si Garrett na may baluktot na mukha, walang hiya. Dignidad. Sa tingin mo handa ba siyang talikuran ang kanyang pride? Kung hindi dahil sa iyo na nakipagsalubilo sa ibang babae at nanganak ng anak, nagawa ba niya ang lahat ng ito at magdulot ng labis na kaguluhan? Sa tingin mo ba talaga na ito ang gusto niya? Kung hindi ka nakipagagawan sa ibang babae at nanganak ng isang bata, nagawa ba niya ang lahat ng ito at magdulot ng labis na kaguluhan? Sa tingin mo ba talaga na ito ang gusto niya?
Pagtalikod sa isang marangal na babae, may nakataya ba sa kanya, may masisipa ba siya rito, may sinumang masisipa siya rito, kung sinong maharlik ang babae. Para sa'yo. Si Gareth ay sumugod patungo sa nasa katanghaliang lalaki na parang baliw na lobo at ang huli ay parang isang walang magawang tupa na walang ideya kung ano ang gagawin. Sa di kalayuan, pinipigilan si Emerson sa pinakamataas na antas, bagamat gusto talaga niyang tumulong. Biglang may naisip si Gilmore at sumigaw, "Justin! Ako ang biyenan mo. Hindi mo ako papayagang mamatay." Bagamat patuloy na nakatutok si Justin sa lupa habang masiglang nakikipaglaban sa kalangitan, kung hindi dahil sa sigaw, hiniling niya na mamatay si Gilmore sa aksident. Ngunit, siya pa rin ang biolohikal na ama ni Marian. Hindi nang ahas si Justin na isipin kung ano ang iisipin ni Marian sa kanya kung alam niyang hinayaan niyang mamatay si Gilmore. At kahit na hindi alam ni Marian, hindi niya magagawang harapin ng maayos ang babae. Kung talagang gusto niya itong patayin, ginawa na lang niya. Kahit na nakaramdam siya ng pag-aatubili, naghiwalay pa rin siya ng Leafire, bago nakarating si Gareth kay Gilmore, tulad ng isang daloy ng liwanag, at nagapoy sa katawan ni Gareth. Arg! Si Gareth ay umiyak at bumagsak sa lupa, sinusubukang lipulin ang apoy na patuloy na bumababa sa kanyang katawan, ngunit kahit mabilis na nakabawi ang kanyang katawan, hindi ito nakatulong ng malaki. Si Gilmore ay basang-basa sa malamig na pawis, ngunit pagkatapos na makita ang eksenang ito, tumawa siya ng walang awa. "Bastard, karapat-dapat kang sunugin hanggang mamatay. How dare you betray your own father? Go to hell together with that bitch mother of your own." Si Gilmore, na medyo nabigla, ay biglang tumakbo sa katawan ni Carmela at sinipa ng ilang beses ang matigas na bangkay nito. Para bang kailangan niyang gumamit ng mga maalay na salita at marahas na kilos upang makilala ang kanyang galit. Sinubukan ni Gareth na gumapang patungo sa kanya, ngunit ang Nanming Leafire ay isang uri ng apoy sa langit na kahit lahat ng soul-forming stage cultivator ay hindi kayang hawakan, paano niya ito mapipigilan? Hindi nagtagal, ang katawan ni Gareth ay nawala sa hangin. Si Justin na nakakita sa anumang nangyari ay natuksong sunugin din si Gilmore ng magkasama. Pero naiisip lang niya ang mga ganoong bagay. Kung tutuusin ay hindi mabait na tao sina Carmela at Gareth, mas mabuti pang hindi niya iligtas si Gilmore kaysa patayin siya para sa kanila. Gayunpaman, sa pag-aakalang lalapit pa rin si Gilmore kay Marian, nakaramdam si Justin ng disgusto. "Humph! So may oras ka pa para maging maingay." Itinigil ni Tony ang kanyang arrow rain dahil alam niyang hindi talaga epektibo ang mga ito, ngunit hindi siya nasisiyahan sa pagkagambala ni Justin. Parang minamaliit na naman, lalong lumaki ang galit niya. "Hindi bababa sa iyong mga pamamaraan ay hindi gaanong mahirap pangasiwaan para sa akin," maingat na sabi ni Justin. Biglang ngumiti si Tony, "Bibigyan kita ng pagkakataon, magtulungan tayo." "Anong klaseng pagtutulungan ang tinitingnan mo? Sumunod ka sa akin at iikot ang tiwaling mundong ito." Galit na sigaw ni Tony. Natigilan si Justin at itinuro ang sarili, "Gusto mo ako? Upang iikot ang mundo. Tama, hindi ba ikaw ang Majesty Pluto, isa sa mga Diyos? Kahit na ikaw ay isang aktwal na Diyos, hindi ba dapat baguhin ng mga Diyos ang mundo?" Mahinang sabi ni Tony. "Iba ka talaga kay Brayden," bumantong hininga si Justin, "at least medyo baliw lang siya, pero isa kang ganap na baliw. Idiot ka sa paningin ko. Hindi ka karapat-dapat na maging Majesty Pluto. At hindi ka karapat-dapat sa iyong mga kakayahan at katayuan." Ikinumpas ni Tony ang kanyang kamao at galit na sumigaw, "Anong uri kayo ng Diyos? Dapat ninyong pakanabangan ang mundo bilang isang Diyos. Ngunit kayong mga Diyos ay itatago lamang ang inyong mga ulo at ipapakita ang inyong mga buntot, binabaliwala ang mga pangyayari sa daigdig habang naglalagay ng mapagkunwari na poster ng isang pambihirang nilalang. Katulad nitong tinatawag na bansang puno ng mga sinaunang sibilisasyon, lahat ng malalaking sibilisasyon, lahat ng mga kultibado na ito. Mga opisyal, silang lahat ay isang balakid sa mundong ito. Mga tao. Kaya niyang patayin at ipahiya ang sarili niyang asawa at anak. Ang pamilya Tang ay tapat at nakatuon sa misteryosong Hongmeng, ngunit ang anak ng matanda ay nabaliw at namatay dahil kay Hongmeng para alam ng Diyos kung ano ang dahilan. Gaano kapata sa tingin mo si Hongmeng?
Carmela, gusto lang niya ng asawang nagmamahal at nagmamalasakit sa kanya, gaano ba kahirap ang mag-alaga ng kaunti. Kahit na hindi niya gusto ang katotohanan na siya ay nahawakan ng iba, bakit hindi na lang niya ayusin ang isang lugar para sa kanya upang manirahan sa pag-iisa? Kailangan bang patayin siya? Dahil lang minsan naging medalya siya ng isang pangit na lalaki. Napakagandang grupo ng mga magsasaka ng mga Diyos. Ikaw ba ay isang tao na nakipaglaban hanggang sa mabuhay, handang sumama sa tiwaling daloy na ito? Bakit hindi mo ako samahan, walisin ang tiwali at masasamang mundo at ipalaganap ang tunay na kalayaan at kapangyarihan sa mga kamay ng ordinaryong mamamayan? Naniniwala ako na balang araw, lahat ng ordinaryong tao ay makakahanap ng kanilang sariling kapangyarihan at magkakaroon ng kakayahan upang labanan ang mga halimaw na ito. Hindi na sila kailanman aapihin, pagsasamantalahan at papatayin ng anumang puwersa o sinumang muli. Kung talagang kinakatawan ng mga Diyos at Hongmeng ang pagiging patas at katarungan, bakit napaka-unfair ng mundong ito? Ang mga kasuklam-suklam na tao ay maaaring gawin ang anumang gusto nila at maging sanhi ng mga dalisay at mababait na makatanggap ng mga insulto at sakit na nagiging dahilan upang sila ay mauwi sa walang katapusang mga desperadong sitwasyon. Kung ang lahat ng nabubuhay na nilalang ay maaari lamang maging kasangkapan para sa mga maruruming halimaw na ito sa buong buhay nila, ano ang silbi ng pagkakaroon ng mga Diyos? Ano ang silbi ng pagkakaroon ng Hongmeng? Kung kahit na ang pinakasimple at makamundong hiling ay hindi may pagkakaloob. Kaya Justin, baguhin mo ang lahat ng ito sa akin at lumaban ka sa langit. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.